Malungkot daw sa seminaryo dahil hindi pwedeng lumabas ang mga seminarista. Parang hindi naman. Magandang araw mga kapanalig, samahan nyo kami sa aming field trip dito sa summer capital of the Philippines, ang Baguio City. For our first stop, dumaan kami sa PMA o yung Philippine Military Academy. Karamihan sa mga seminarista ay first time sa Baguio. Kaya talagang tuwang-tuwa sila nang makarating dito. Ako naman ay nakarating na dito pero first time ko sa PMA kaya picture-picture din ako dito. Bago kami tuluyang mamasyal, kami muna ay kumain ng pananghalian at kami nga ay dinala ng aming tour guide sa A1 Restaurant and Catering Services. Kasama ito sa package na aming binayaran. At talaga namang kitang-kita nyo, sulit na sulit dahil kasama sa package na ito ang only lunch, only dinner at breakfast. At talaga namang kami ay binusog mga kapanalig ng A1 Catering Services. Napakarami nilang inihandang pagkain. So shout out po sa inyo, sa uulitin po. Sana po ay nag-enjoy din kayo kasama ang mga seminarista. Pagkatapos ng pananghalian ay dumiretso naman kami mga kapanalig sa aming hotel, ang Hotel Henrico Quezad. Alam niyo ba mga kapanalig na kasama din sa package na ito ang aming accommodation? Kaya nga kami takantaka, napakamura ng siningil sa amin ng aming travel agency. So shout out nga pala sa Labera Travel Agency. Matapos makapahinga ng ilang saglit, kami ay lumabas na at namasyal. Pumunta kami sa Wright Park at doon namin hinanap si Manong Magtataho dahil hindi daw pwedeng pupunta ka sa Baguio City nang hindi mo sinusubukan ang kanilang taho strawberry. At yan nga si Father Manny at si Father Marco ay kasama kong sumubok. Bukod sa strawberry ay sinubukan ko din yung kanilang ubi flavor. Mga panalig, ako personally gusto ko yung strawberry kasi medyo manamis-namis. Itong ube okay lang naman. Pagkagaling sa Wright Park ay dumiretso kami sa Burnham Park at doon nakita ko yung boat riding at sinabi ko sa mga seminarista, subukan nyo ito, ako nga naghikayat sa kanila. Ang sabi ko ay maggrupo kayo dahil 250 pesos ang isang ride sa loob ng isang oras. Ang sabi ko sa kanila ay bumuo kayo ng grupo na may 5 miyembro. Kita nyo, pag hinati-hati nyo, tig 50 pesos lamang kayo. At kita nyo naman mga panalig, talaga namang nag-enjoy ang ating mga seminarista. Marami nga sa kanila ay first time dito sa Baguio City. At tuwang-tuwa sila sa activity niyan, ang boat riding. Ako naman ay tuwang-tuwa rin sa pagkuha ng video sa kanila. Bukod sa boat riding ay sumakay din ang mga seminarista dyan. Hindi ko alam ang tawag dyan, kart riding yata. Basta ang mahalaga ay nag-enjoy sila. Talaga namang padyak kung padyak. Ang iba nga dyan ay sumakit na ang paa kaya tumigil na pero nag-enjoy naman. Habang sila'y nagka-kart, ako naman ay nag-ice cream. Dahil bukod sa taho, sabi nila, kailangang subukan din daw dito sa Baguio ang kanilang ice cream. At syempre, ang flavor ay katulad nung sa taho, strawberry at ube. At yan, kinekwento ko nga si kuya. At masarap naman mga kapanali, kung inyong mapansin sa aking ngiti ay talagang masarap. Bukod sa mga activities na talaga namang mag-e-enjoy ka, sa Burnham Park ay meron ding area kung saan naroon ang iba't ibang klase ng mga pasalubong. Ikaw ang mamimili kung ano ang gusto mo dahil napakarami. Kaya nga ako, ang ginawa ko ay naglakad-lagad ako. Kung inyong mapansin mga panalig, medyo gabi na yan. Enjoy na enjoy ang mga seminarista sa pag-activities. Ako naman ay enjoy na enjoy sa pag-window shopping. Tinitingnan ko kung ano nga ba yung mga pwede kong bilhin pag uwi ko sa Batangas. At mga panalig, hindi lamang mga pagkain, marami ditong mga damit at kung ano-ano pa. At nakita ko nga itong tindahan ng maong na jacket. Napakamura mga kapanalig, 250 pesos, 150 pesos. Kaya yan, kita nyo, nagsukat ako. Yan ang una kong sinukat. Pero ito, ang aking nagustuhan mga kapanalig. Ano? Parang model-model pa nga ako niyan. Sabi ko sa magtitinda ay tulungan ako. At yan ang pinili ko. At dahil nga nagutom ang mga seminarista matapos ang kanilang activities at pamamasyal, muli kaming bumalik sa A1 Catering Services. At kung inyong mapansin mga kapanalig, bukod sa napakaraming pagkain, ay meron din kaming Only Samyupsal. Excited na kami kaya yan, nagdasal na si Father Marco. At bawat lamesa ay may kanya-kanyang pot para sa shabu-shabu at yung lutuan ng mga karne. Kita nyo mga kapanalig, tuwang-tuwa ang lahat. Ang mga seminarista ay sarap na sarap. Salamat sa A1 Catering Services. Shout out din sa aming travel agency na nag-arrange ng lahat ng ito. Talaga namang the best kayo. So shout out uli sa A1 Restaurant and Catering Services. Salamat po. At dahil gabi na, hindi natin pwedeng palampasin ang sikat na night market dito sa Baguio City.
At pag kayo nagpunta doon, bubungad sa inyo ang napakaraming stall ng mga pagkain. Punong-puno rin ng tao at talaga namang pinipilahan ng ilang stall dito. Pero bukod sa mga pagkain mga kapanalig, meron ditong isang kahabaan na punong-puno ng iba't ibang klase ng mga imported na damit. Yan mga kapanalig, so ang ginawa ko, ako'y naglakad-lakad. Hindi ko naman balak bumili dahil nga ako'y nakabili na ng jacket. Pero kung kayo mga kapanalig ay naghahanap ng mga quality item, talaga namang meron dito. Magtsatsaga nga lang talaga kayong maghanap dahil napakaraming pamimilian dito. And lastly, bago kami bumalik sa aming hotel ay namili muna kami ng mga pasalubong para sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga magulang at mga kaibigan. So shoutout nga pala kay ate na nagbigay sa amin ng discount. So ito mga kapanalig, ang first part pa lamang ng aming field trip dito sa Baguio City. Sana po ay panoorin nyo rin yung part 2. Yun lang po mga kapanalig, mag-iingat kayo lagi. God bless! Magandang araw mga kapanalig! Welcome sa part 2 ng ating field trip dito sa summer capital of the Philippines, ang Baguio City. So samahan niyo uli kami, let's go! So for our second day, pumunta kami sa Mines View Park. Yan, kung inyong mapansin mga kapanalig, medyo pababa yan ng pababa. At bubungad sa inyo ang napakaraming tindang halaman. Yan nga at nagbunto na ang mga seminarista dahil dyan pa lamang ay tumigil na sila sa paglalakad dahil nga nakaagaw ng kanilang pansin ang napakagandang mga halaman. Sari-sari ang narito mga kapanalig, merong indoor, may outdoor at yan nga ang aking napagtriphan. So bumili ako niyan mga kapanalig, iuwi ko sa aming bahay. No, anti-mosquito daw yan at marami pang uri ng halaman dito. Dito rin ay may mga makukulay na kabayo. Pwede diyang magpa-picture mga kapanalig. Nakakita ko ng bata na tuwang-tuwa dahil isinakay ng kanyang nanay dyan sa kulay pink na kabayo. At dahil nga ito'y Mines View Park ang tawag, ay di may magandang view. So yan mga kapanalig yung view. Makikita nyo napakaganda ng nature dito sa Baguio at napakalamig din, ang sarap talaga sa pakiramdam. So sunod namin pinuntahan mga panalig ay ang Lourdes Grotto. Yan ay steps pataas ng pataas, so pagkatapos ng picture taking ay umakyat na ang mga brothers. Ako hindi na sumama. Sunod naman namin pinuntahan yung Igorot Stone Kingdom. So ito ay medyo mahaba ang pila, kaya kung inyong mapansin ay nakapila din ang ating mga brothers. Dahil maraming ang mga tao ang bumibisita dito dahil medyo bago ang atraksyon na ito. At yan ang itsura niya mga panalig sa loob. May mga rebulto ng mga igorot, tapos mga bato-bato. Kaya ang Igorot Stone Kingdom ay di puro bato yan na pinagpatong-patong para maging parang kastilyo. Siyempre, hindi pwedeng kalimutan ang ating photo op kasama ang buong community. At ito yung malapitan mga panalig, ang ganda ng mga pagkakagawa dito. Marami ito actually mga panalig, iba't ibang itsura ng mga pinagpatong-patong na bato. And lastly mga panalig, hindi ka daw pwedeng umuwi galing Baguio kapag hindi ka nakakadaan sa kanilang strawberry farm. At yun nga ang aming ginawa. Ito ang aming huling pinuntahan. Ito'y napakalawak na farm na napakaraming tanim na strawberry. At hindi lamang strawberry ang tanim dito, meron ding iba pang mga gulay, may mga lettuce, etc. etc. At pwede nyo itong pasyalan ng libre mga kapanalig para makita ninyo ang napakaraming strawberry. At kung kayo medyo may pera, ay pwede kayong mag-strawberry picking. Yan, si kuya, sabi ko wala akong pera, kaya maghahanap na lamang ako ng nag-i-strawberry picking. So ito'y kasama sa experience na mimitas ka ng strawberry tapos babayaran mo. Mas mahal ito dahil may experience na kasama. At yan nga yung mga brothers na mamasyal din, tingin-tingin sa strawberry picking na nangyayari. At kung gusto nyong bumili ng strawberry, ang napakagandang bilhin ay yung mismong produkto galing sa farm. Yan mga kapanalig, yung mga strawberry na galing mismo sa farm. No, huwag kayong bibili dun sa paligid na walang tatak dahil yun daw ay galing sa labas, hindi ito galing sa loob. Itong mga narito siguradong fresh. Bukod sa mga strawberries na fresh ay may mga jam din sila. At ako nga mga kapanalig ay nakatikim ng tinatawag nilang Japanese strawberry. Ito do'y napakamahal, 800 ang kilo. At talaga namang kakaibang lasa mga kapanalig. Kitang-kita niyo yung aking reaksyon. Ako'y sarap na sarap dahil siya'y manamis-namis. Ito'y kulay white, medyo whitish, at yung kanya mga butol-butol ay kulay pula or kulay pink. Kaya ito'y kakaiba. Japanese strawberry ang tawag dito mga kapanalig, pero meron din dito sa Baguio. Kaya dito kayo bibili mga kapanalig, wag na sa iba. Ang pangalan nga pala nito ay yung BSU. Yan, BSU, hanapin nyo lamang ang BSU mga kapanalig at dyan ang legit na pilihan ng strawberry. And lastly, bago kami umuwi pagkatapos doon sa strawberry farm ay dumaan kami sa isang parokya para isagawa ang aming misa bilang pasasalamat sa nangyaring field trip na 2 araw. So yun lang po mga panalig, maraming salamat po sa pagsama sa ating field trip. Mag-iingat kayo lagi. God bless!